Hello Pisces, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. Tignan natin kung ano pa yung mga ganap sa buhay ni Pisces. First card, we have Temperance. Ayan. So, Pisces, just be patient. Okay? Kasi pwede na baka meron kayong gustong mangyari sa buhay mo, nagmamadali ka na. Or pwedeng meron kang pinagdadasal, meron kang pinapakiusap sa universe na ibigay sa'yo. Pero, yun, maaaring hindi pa ready. Diba? Maaaring hinahanda pa ng divine yan sa'yo. Kaya, you just need to be more patient. Okay? Need to be more patient. Kasi nga, lahat naman ng bagay na nangyayari sa buhay natin, that happens, that is unfolding according to the divine order and timing. Diba? Hindi according to our timing. Kaya, just continue to work on it. Diba? Kasi, diba, God helps those who help themselves then. So, kung nakikita ng divine universe na nag-e-effort ka, provided na kung ano man ang bagay na yan is for your best interest, for your highest good, then ibibigay din yan sa'yo. Diba? Pero, in God's perfect timing, hindi according to your timing. So, what else? We have 9 of Swords. Ayan. So, baka nai-stress ka na, no? Baka sobra ka na nai-stress sa kung ano man bagay na gusto mong mangyari, ano man itong hinihintay mong mangyari, maaaring kinai-stressan mo na kasi pwedeng nagmamadali ka na. But, yeah, minsan, mas lalong hindi ibibigay sa atin kasi kung kinukulit na natin ang divine, kung hindi tayo marunong magantay, hindi tayo marunong magpasensya, yung parang nirarush na natin ang lahat. Diba? Everything is a process. Everything has to go through process. Kaya may mga bagay na hindi natin pwedeng madaliin. Kaya yun, pwedeng ito, nai-stress na kayo because of that. So, kalma lang, okay? Kalma lang, magdasal kayo. Mas magandang instead na ikaw yung kokontrolin mo kung ano yung outcome na gusto mong mangyari, just offer it to God. Mas magandang i-let go mo yan. Kumbaga may kasabihan na let go and let God help you. 'Di ba? With your situation. Ialay mong lahat yan sa divine. Ipagdasal mo, no? Na bahala na siya sa'yo. Tulungan ka niya at gawin mo kung ano yung magagawa mo dito. Kasi if it's for your best interest, if it's for your highest good, gagawa ng paraan ang divine universe. Diba? Walang imposible sa kanya eh. No? Nothing is impossible with God. Kaya kung ako sa'yo, imbes na ma-stress ka, ipagdasal mo yan, ialay mo yan sa divine universe, ialay mo lahat sa kanya. It's about time na para i-let go mo yung control over that para hindi ka na i-stress. Hayaan mo ang universe ang gumawa ng paraan, 'di ba? Na mangyari ang mga dapat na mangyari kung ano yung makakabuti para sa iyo. So we have the Empress. This is abundance and prosperity energy. No, nasa horizon mo 'yan. Kaya sana no, para hindi mo masabotahe ito, i-let go mo yung worries mo, yung negative energy na nandito sa ano mo, sa sarili mo, 'di ba? I-let go mo na 'yan, ibigay mo 'yan sa divine universe. Allow the universe to help you, no? At para hindi mo din masabotahe yung energy na to. Kasi sayang naman, nasa horizon mo na yung abundance, ang prosperity, ang swerte pagdating sa mga material na bagay, kaperahan, 'di ba? Kung kasi yung negative hindi mag-a-attract ng positive, hindi ba? Kaya this is highly positive energy. So dapat mag-project ka ng positivity, positive mindset lang para ma-attract mo to. Tuluyan ng dumikit sa buhay mo ito. So what else? We have an Ace of Pentacles, another beautiful energy. So you know what, Pisces? You have to really work hard on releasing this negativity para walang maging sagabal sa mga magagandang energies na ito. So Ace of Pentacles is a new beginning energy. This signifies na po pwedeng meron dadating talaga sa iyo na financial blessings, cold cash, mahahawakan mo, or possible na
financial opportunities na siyang magdadala sa'yo ng mas marami pang pera, mas maraming abundance, mas maraming prosperity, 'di ba? At maaari na merong mga bagong money path or bagong ah, puwedeng bagong income stream, 'di ba, ang pupuwedeng bubulaga sa inyo rito. So, magpakapositibo ka para itong mga bagay na 'to yung ma-attract mo towards you, 'di ba? Lalo-lalo na kung kunyari ang pinoproblema mo pera, 'di ba? Eto na yung mga energies na magdadala sa'yo ng pera. Ito yung i-welcome mo, dito mo i-align yung energy mo, 'di ba? Para tuluyan mo ng mahatak ang mga ito. So, mababago ang ano mo rito, mababago yung iyong financial landscape. Okay? Magiging mas abundant, mas prosperous, mas yayamanin ka. Ito na yung simula ng pagbabago ng continuous inflow of money, no? Marami kang pwedeng pagkuhanan ng pera dito. Hindi lang trabaho, pwedeng may negosyo, pwedeng may windfall of money, may gift na dadating sa iyo ang divine. So, we have the Seven of Wands. Ayan. So, si Seven of Wands, ano ito um, maaaring meron ditong mga nang bibisit sa'yo. Merong mga nang i-intimidate sa'yo. Maaaring merong mga nang aasar sa'yo. So, wag mo nang pansinin, 'di ba? Maging mapagmatyag ka lang. Aanuhan mo lang sila. Bantayan mo lang kung anong mga pupuwedeng ginagawa nila. 'Di ba? At kung sa tingin mo kailangan mo ng harapin, kailangan mo ng lumaban, kailangan mo ng kumprontahin, then dun ka na. Pero pagplanuhan mo yung gagawin mo, 'di ba? Kasi yun nga, choose your battles wisely. May mga laban sa buhay na hindi na natin kailangang harapin, eh. 'Di ba? Kung waste of time lang 'yan, of energy, of resources, no, dedma ka na lang. As long as safe ka naman, as long as hindi ka naman nila masiraan ng bonggang-bongga, hindi masira yung integridad mo, yung dignidad mo, 'di ba? At ang most important din yung safety mo. Hindi, yun, 'wag mo nang pansinin, 'di ba? So, we have the Four of Cups. Ayan. So, ang iba sa inyo, pwedeng ito yun, related yan sa isa't isa. 'Di ba? May mga offer sa'yo, mayroong gustong ibigay sa'yo ng ang divine universe, no, na biyaya, pero hindi mo napapansin kasi nagde-negative thinking ka. Meron kang inaalala, meron kang pinoproblema na pwedeng hindi naman problema pa. 'Di ba? Kasi minsan sa atin nag-overthink lang, nag-a-anticipate lang ng pupuwedeng maging problema kahit hindi pa naman talaga nag-e-exist ang problema, pinoproblema na or gumagawa na ng problema, 'di ba? May mga gano'n, eh. So, sana, 'di ba, huwag kayong gano'n, okey? Sikapin ninyo na huwag ninyong entertainin ang negative thoughts, ang negative feelings, emotions kasi it's not going to give you, 'di ba? It's not going to give you a good result. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.